Alright mga kapatid, eto pag-usapan ulit natin. Eto nga no, pinagbabayad ng China ang Pilipinas dahil doon sa pagkasira mga kapatid ng kanilang barko. Doon sa kanilang kapalpakan, no, doon sa kanilang pagbanggaan ng dalawang barko nila, isinisisi nila sa atin. Gusto nilang palabasin, napakagaling nila, kasalanan ng Pilipinas kaya sila nagbanggaan, kaya sinisingil nila tayo. Pinagbabayad nila mga tol ang Pilipinas. Eto, panoorin natin mga tol, etong balitang to. Kung meron na nga bang naging tugon, meron na nga bang naging sagot ang PCG. No, ukol dito o tungkol dito sa kiniklaim ng China o pagpasa ng sisi ng China dito sa Pilipinas mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pinagbabayad ng isang Chinese maritime expert ang Pilipinas Maritime expert pero Chinese, syempre alam na natin to, bias na to. sa nangyaring banggaan ng dalawang nilang barko sa Baho de Masinloc. Kahit nakitang-kita naman sa video, mga tol, na talagang sila yung humahabol sa atin, gusto nila tayong isandwich sa gitna kaya sila nagkabundulan dahil magaling magmaneho ng barko yung kapitan natin. Yun, nagkasalpukan sila. Hindi nila matanggap yung kahihiyan mga tol eh. Kaya ang gusto nilang palabasin, tayo daw yung delikadong nagmaneobra dyan. Paulit-ulit daw tayong humaharang doon sa daanan nila kaya sila naggabanggaan. May inilabas pa nga silang video kaso putol. No? Gusto lang nilang palabasin na tayo daw yung paulit-ulit na tumatawid. 'Di ba katawa-tawa 'yon mga tol dahil nga mas maliit yung barko natin, bakit natin iyaharang sa sobrang laking barko nila? Kung yung barko nga nila na UP yung unahan ano kayang mangyayari sa barko natin kung tayo nabangga diyan? O 'di ba malamang lulubog tayo. So 'di ba, hindi na natin kailangan pa mag-isip ng sobrang lalim mga tol. Isipin nyo na lang, maliit na barko haharangin yung malaking barko. Ano ka, nagsusuicide? Papatiwakal ka ba? Pilipinas daw kasi ang merong kasalanan. Mhm. Patunay daw dyan ang nilabas na video ng Chinese state media. Pero ayon naman sa ating mga maritime affairs experts, dihado ang Beijing kung dadalhin ang usapin sa isang korte. Oo, dehado sila. Dehado talaga sila. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Kasi beruin mo mga tol, ito kasi usapang dalawang bansa to Kung sisingilin nila ang Pilipinas, magsasampa sila ng reklamo, magsasampa sila ng kaso, dehado sila. Sinong korte ang papanig sa kanila kung meron ng hatol ang international law, kung meron ng hatol, meron na tayong arbitral award. Diba? Questionin lang sila anong ginagawa nyo dyan. Bakit nyo hinaharas o bakit nyo hinahabol ng Pilipinas? Bakit nyo sila pinapaalis? Exclusive economic zone nila yan, di ba? Sino ngayon na magiging katawa-tawa? Sa 26-second video expose ng Chinese state media na Global Times, makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Kuha raw ito nitong August 11. Ipinapakita umano rito ang anilay dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Tatandaan natin mga tol etong barko ng China, ang water cannon nila nandirito. Bumubuga na. Bumubuga na sila mga tol ng tubig. So ngayon hinahabol nila tayo. May tendency mga kapatid na ang ginagawa nitong barko natin, iniiwas na yung sarili nila doon. Kasi ito mga kapatid, mas malaking barko to, mas mabilis tumakbo to. Pag naabutan tayo, halimbawa ito barko natin, pag nagilidan tayo rito mga tol, tatamaan tayo ng water cannon nila. So ang ginagawa ng barko natin mga tol, binibilisan at pumupunta dun sa pinakaunahan nitong barko nila para umiwas doon sa water cannon. Gaya ng ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot mula sa Beijing. Wow. Doon pa lang talo na sila mga tol. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa Ayan kitang-kita mga tol Eto na yung water cannon nila. Galing tayo rito. Galing tayo dyan. Iiwas tayo malamang.
pukan ang paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Saludo dun sa kapitan ng BRP Suluan. Napakagaling mo, sir. Biruin mo, nagawa mo yan. O, di ba? Sino ngayon na nagmukhang engot? Dahil dyan, sinabi ng isang Chinese maritime expert na dapat pagbayarin ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at ng CCG. Neck nyo. Balita ako mga tol, hindi lang daw dalawa ang nasawi dun sa mga crew nila, kaya galit na galit ang China eh. Mga 3 o 4 ata, kasi 4 daw yun nandirito sa unahan eh. Bago magkabanggaan 4 yun nandiyan dyan sa unahan niyan. Biruin mo, ang laki-laking barko niya, ganito nangyari sa unahan nila. What if mga tol, kung ang Pilipinas ang nabangga, di ba? Mas malaking danyos yun. Babayaran nga ba nila? Hindi. Sasabihin nila tayo may kasalanan. Wala namang pagbabago eh. Mabangga tayo o sila nagkabanggaan, ang turo ng sisi nila tayo pa rin eh. Sa artikulo ng Global Times, iginiit ng nasabing eksperto na Pilipinas naman daw kasi ang sanhi ng banggaan. O eto sabi basahin natin. China has every reason and the full right to take all necessary countermeasures including demands for compensation, Yang said, sabi ni Yang. Ang China daw, ang lahat ng dahilan meron sila para gawin yung ginawa nila doon sa lugar na yon, para gumawa ng mga necessary o mga kinakailangang countermeasures. Unang-una, walang karapatan ng China dahil napawalang bisa yung claim nila ng Permanent Court of Arbitration. Kanino nila i-arbitrate yan? Kahit doon sa UNCLOS mga tol, talo pa rin sila doon eh. Kaya unang-una wala silang karapatan mag-demand ng compensation dyan. Dapat nga tayo mag-demand dyan dahil paulit-ulit na nila tayong binangga dyan eh. Pero may buwelta dyan ang isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbakan. Ito yung mga file video, April 2024, mga lumang video to. Ito yung mga paulit-ulit na pang-water cannon nila sa atin. Marami tayong nasirang barko dahil dyan. Yumuyupi yung railings, nababasag yung salamin, may mga nasasaktan. Dapat tayo bayaran nila. Buwelta dyan ang isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbakan. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then we'll have to prove who actually has sovereignty over Scarborough. Di mas marami tayong ebidensya. Tama. Kapansin-pansin din para kay Batumbakan ang pananahimik ng China sa mga posibleng nasaktan o nasawi na crew ng CCG kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Galit na galit sila dyan. Galit na galit sila. Kasi alam nilang mali sila. And they don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Yon. Kasi alam nilang mali sila and they don't want to be accountable. Walang mga balls yung mga yan, mga tol, pagdating sa accountability. Hindi nila matanggap yung mga yan. Siyempre, kailangan nila magpaliwanag doon sa mga pamilya, mga nasawi nilang mga Coast Guard crew. Siyempre, ang gagawin nila mga tol, ipapasa nila yung accountability sa iba. O sa atin nga nila ipinapasa. 'Di ba? Wala hindi nila kayang panindigan yung ginagawa nila. Hinimok ni Batumbakan ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Shoal. Yan, eto mga tol i-analyze ulit natin. Pinapakita nila tayo daw ay pumupunta sa unahan. Pero dito sa ilang kuha mga tol, dito bago pa yung video na yan. Eto, tingnan nyo naman yung barko natin. Ayan galing tayo rito sa gilid. Ang binibideo nila, hindi rito kasi yung video nila nakikita nyo ba yung yung mouse ko? Lalakihan ko na lang. Yan. Ito yung nila mga tol. Ito yung water cannon nila. Andirito rin banda yung camera nila. Yan andirito tayo. Malabang pupunta tayo rito sa unahan nila para iwasan natin tong water cannon nila. Kaya yung kapitan natin mabilis nagpatakbo. 'Di ba? Kaso sa sobrang bilis natin mga tol, balak sana nila tayong i-sandwich. Nagkabanggaan tuloy silang dalawa. Biruin mo, yung nila, yung warship nila lumiko pa kaliwa, tapos sila lumiko pa kanan. Talagang balak nila tayong bundulin, ipitin sa gitna. Kaso magaling yung kapitan natin mga tol anong nangyari? Sila nagkabanggaan. 'Di ba? Pero in the first place, hindi nila tayo dapat hinahabol dyan. Wala silang karapatan dyan na magpalayas dahil nga exclusive economic zone natin yan. Kaya nga tama si Jay Batumbakal kahit sa ang korte nila dalhin yan, talo talaga sila, dehado sila dyan. Wala silang karapatang maningil dyan dahil 1982 pa lang, wala na silang karapatan dyan Nakapirma pa sila dyan.
ando dun sila sa kasunduan ng UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, mga tol, nakapirma sila dun sa kasunduan na yon. Bawat bansa meron 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi na yan parte ng EEZ nila, mga tol. Sa Pilipinas na yan. So anong ginagawa nila dyan? Doon pa lang talo na sila eh. Tapos meron tayong 2016 Arbitral Award. Talo na naman sila, mga tol. Di ba? Kay Batong Bakal ang pananahimik ng China sa mga posibleng nasaktan o nasawi na crew ng CCG kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Kasi alam nilang mali sila. And they don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Hinimok ni Batong Bakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Shoal nitong Lunes. Paliwanag ni Batong Bakal, katawa-tawa na ang mas maliit na barko ng Pilipinas ang haharas sa mas malaking China Coast Guard vessel. Ano ba? Kalukuhan, di ba? Katawa-tawa talaga. Tayo manghaharas sa kanila. Biruhin mo, mga tol, ang late-late nga ng Coast Guard natin, tapos ang laki na nga ng Coast Guard nila, may kasama pa silang warship. Di ba? Biruhin mo, may warship na sila. Warship, mga tol, barkong pandigma. Meron silang barkong pandigma, meron silang Coast Guard. Ang liit ng barko natin, tas sasabihin nila tayo nanghaharas sa kanila. Oh. Mga tol, kahit elementary hindi mo papalagan yung warship. Dahil barkong pandigma yun panggera yun Bakit natin naawayin yun? Tinawag naman na sinungaling ng Philippine Navy ang China na nais lang daw makakuha ng sentimiento sa publiko. Oo. Umaasa naman si Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, na may natutunan ang China kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Diba? Alimbawa, mga tol, eto, isipin nyo na lang kahit yung pinakaloko-lokong siga sa kalye, tatakbo yun pag may nakitang sundalong paparating. Diba? Yun yung normal, yun yung natural. Kaya kalokohan para ituro ng China na ang Pilipinas ang nangaharas, gayong meron silang kasamang warship sa gilid nila. Paano haharasin ng maliit na Coast Guard ang warship? Diba? Sabi ko nga, kahit pinakaloko-lokong siga sa kalye, mga tol, tatakbo yun pag nakakita ng sundalo. Eto, mga sundalo na tong sakay nitong warship na to, pandigma nga yan I hope that the leadership of the Chinese Communist Party would be able to look after the welfare of their men and not make them cannon fodder. Hopefully, wala na sawi. Kakalimutan nila, sweep it under the rug, and move on as if nothing happened. O sabi dito, I hope that the leadership of the Chinese Communist Party would be able to look after the welfare of their men and not make them cannon fodder. Hopefully, walang nasawi ay kakalimutan nila, sweep it under the rug and move on as if nothing happened. Sabing gano'n niya, Roy Vincent Trinidad, mga kapatid, no? Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Alright, mga kapatid. O ikaw, ano ang masasabi mo dyan? Anong masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba, no? Hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.